pagdating ng November 1 and 2, inaalaala nila ang mga, sino? Mga patay. May selebrasyon, may mga misa, may mga padasal, may Halloween party, merong mga nangangaluluwa, sa mga bahay-bahay sa probinsya, may kumakanta, kaluluwa kaming tambing sa purgatorio ng galing. Ayan. Yan, mga ganyan, something like those. Ngayon, kung wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, maaari, lalo na yung mga bagong kapatid, maimpluwensyahan nung mga pinagdiriwang na kung ano-ano, bibili ng kandila, tapos pipinturahan yung mga nicho, tapos bibili ng mga flowers, mga bouquet of flowers, tapos lalagay sa nicho, tapos magpapadasal, o tapos magpapabindisyon sa pare ng mga nicho para yung nasa loob ng nicho maging dapat sa Diyos maligtas, etc., 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 etc. O, di ba ganon? O, dapat ko pa bang isa-isahin yun? Alam nyo na yun eh, di ba mga kapatid? Malibang galing kayo sa Saudi Arabia. Pero kung dito kayo sa Pilipinas na buhay sa mundo, abay, alam nyo na yung mga pinaggagawa pagkaundas. Tama? Mga Chinese din. Naglalagay sila sa kanilang mga patay, sa mga altar nila, sa mga nicho nila ng mga pagkain. Maraming pagkain, mga prutas, mga oranges. Marami. Nakikita nyo ba yung ginagawa ng mga Chinese? Naglalagay sila ng mga pagkain sa kanilang mga mahal daw sa buhay. Ngayon, yan ay isang laganap na paniniwala, hindi lamang sa Katolisismo, kundi rin sa mga hindi Katoliko, kagaya ng mga Buddhist, mga taga-China, Sintoista. Meron pa nga tribo rito sa atin na napanood ko sa TV. May mga tribo sa bandang norte at saka sa bandang sur na nag-aalay din sila ng mga pagkain sa kanilang mga patay. Hindi naman sila Katoliko. It's a tribal ritual. They are not Catholics, but they really are trying to establish link between themselves and their dead loved ones. Yan. Alam nyo, hindi kataka-taka, diyan sa mga patay, maraming maling paniniwalang lumilitaw dyan eh. Ang dami na yung mga patay, hindi na mabubuhay. Sabi nung iba, no? Ang katunayan eh, yung mga Saduseo eh, hindi naniniwalang mayroong pagkabuhay na mag-uli eh. Pakinggan nyo sa 22:23. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. Kita nyo? Yung grupo ng Saduseo, hindi naniniwala may pagkabuhay na mag-uli. Mga kamag-anak ito ng mga taga-Korinto na sinasabi wala raw pagkabuhay na mag-uli. Ayan, dapat nyo makita yan, ano mga kapatid? Kaya nung panahon ni Kristo, nandito pa, mga apostol, marami ng maling paniniwala ang tao tungkol sa patay. Sa Ehipto, naniniwala silang ang patay maglalakbay. Kaya pag ang isang namatay ay mayaman, nilalagyan nila sa loob ng libingan niya ng chariot. Nilalagyan ng mga malalaking banga ng oil, ng mga pagkain. Tapos, ang masama, pag ang mamamatay ay paraon, lahat ng tauhan ng paraon, ikukulong dun sa, sila rin ay ililibing. Kasi kailangan nilang paglingkuran yung paraon. Kaya alam nyo, yung maglingkod sa paraon, kakatakot yun. Pag namatay ang paraon at ikaw ang tagapaglinis niya ng kanyang na kama, isasama ka sa libingan, sa asarahang karon, patay kayo lahat doon. Oh, kita nyo? Maraming paniniwala ang tao mali tungkol sa patay. Sa Katoliko, sa iba-ibang relihiyon, sa Ehipto, sa mga Budista, sa mga Sintoista,
Napakaraming maling paniniwala dahil sa mga patay. Sana, sa loob ng Iglesia ng Diyos, alisin na natin lahat ng maling paniniwala tungkol sa mga patay. Mga kapatid, alisin na natin yan. O ngayon, ano pa ang isang paniniwalang mali tungkol sa mga patay? Basa. Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasisay, na sinasabing ang pagkabuhay na mag-uli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Meron naman, mga nagyayabang-yabang sa mga kapatid, nire-report ni Pablo kay Timoteo, meron diyang mga nasinsay sa pananampalataya, nagsasabing ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay nakaraan na. Hindi ngayon lang nangyari yan, nung panahon ng una. Kaya alam nyo, dapat maituwid ang ating tanong. Ano ang karaniwang kaalaman ng mga buhay ukol sa mga patay? Eto. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ano nyo ito? This is very fundamental. Alam ng buhay na sila'y mamamatay. Alam nyo ba, mga kapatid, sino sa inyo naniniwala mamamatay ka? Wala ba sa inyong naniniwala na hindi kayo mamamatay? Sino sa inyo ang naniniwala na mamamatay siya? Sino sa inyo ang naniniwala na maaari siyang hindi mamatay? Ayan. De, alam nyo na, kasi merong dadatnan si Kristo, buhay. Pero pangkaraniwan, mula nang ang tao ay magkasala sa harap ng Diyos, pangkaraniwan na nating paniniwalang mga tao, tayong mga buhay, na tayo'y maaaring mamatay o mamamatay. At ngayon, ang paniniwala natin sa huling kapanahon ng ito, maaaring tayo'y mamatay, pero may possibility, meron sa ating hindi mamamatay. Yan ang pagkakaiba natin sa mga iba. Pero, ang susunod na paniniwala, fundamental din, hindi alam ng iba eh. Alin ito? Ulitin natin yung sinasabi ng 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Nakita nyo? Yung susunod, fundamental din eh. Nalalaman ng buhay na siya mamamatay, pero hindi alam ng patay ang anumang bagay. Eh kung ito'y tinuro lang ng pare, hindi naman pala alam ng patay ang anumang bagay. Itinuro ng pare, halimbawa ito, nasa Biblia, bibili ka ba ng kandila 7,000 para sisindihan mo sa patay? Magkakaroon ba ng gano'n kung yung fundamental knowledge about the living and the dead alam ng mga tao? Maggagawaan ba ng mga kandila, mga pamisa, mga kung ano-anong mga ritual na parang ipinakikita dun sa patay na mahal sila eh. Di na nga nila alam eh. Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Paano ka naman ngayon magpapamisa para wag umuwi sa bahay yung patay? Naku, ikaw, dinadalo kami ng lolo ko, natatakot kami, magpapamisa ako. Ba't ka matatakot? Di na nga niya alam ang anumang bagay eh. Bakit ang Katoliko? Natatakot babalik daw 3 araw. Bakit nagkaganon? Yung takot, maling paniniwala, maling paggastos, maling gawain, nag-ugat lahat sa kamangmangan ng tao tungkol sa mga patay. Ang Biblia nagbibigay ng tamang impormasyon sa mga buhay ukol sa mga patay. Hindi tayo dapat makitaan ng ganyang mga paniniwala. Nababalik daw, nagpaparamdam, ano ko yung pabango ng lola ko eh. Naaamoy ko eh. Naaamoy ko eh. At saka meron ikang parang tanikala
na naririnig ko sa gabi, bigla na lang nabuksan yung pinto. Yan. Kaya sa atin, mga kapatid, huwag kayo maniniwala doon sa labag sa Biblia. Meron pa bang padasal para sa patay? Meron pa bang pamisa? Meron bang patirik pa ng kandila? Meron pa bang kung ano-anong ritual? Pati yung pagpipintura ng nicho. Kakandilaan pa, papamisa pa, papadasal pa sa bahay. 40 araw, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, unang araw. Abagin noong Maria, punong-puno ka ng grasya, Ama namin sumasalangit ka, tapos pauling-uli, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Lolo ko kasi Tirso nung ipagpanalangin nila 40 araw, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Kaawat patawarin. Ba, kung nag-iisip ka, 40 araw na. Nung huling araw, sabi, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Sabi ko, may diferensya pala itong mga to Bakit? Sana nung ika-40 araw, salamat po at nakawala na sa purgatorio ang kaluluwa ni Tirso. Ika-40 araw na andun pa rin, kaawat patawarin, nasa purgatorio pa rin inihingi pa naman ng mise, express, primera klase. 40 araw ding nagdadasal. Hindi pala totoo yung primera. Yung daw primera, mas mabilis daw umaalis sa purgatorio yung kaluluwa bakit 40 araw din? Kung mas mabilis yun, dapat 2 araw lang tapos na yung padasal. Napakinggan na sa purgatorio, inirelease na ron, di ba? Nakakuha na ng Form 138A. Inirelease na sa purgatorio. Di ba ganon, mga kapatid? Biro mo, todos los santos daw. Lahat ba yun santos? May reyes dun Hindi naman santos. Lahat ba yun banal? Yung iba naman, All Souls Day. Araw ng mga kaluluwa. Bakit yung nasa libingan ang pinupuntahan nyo? Kung talagang araw ng kaluluwa yan, ano ba yung kaluluwa? Basa, 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Yung buhay na nangyari? At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ano ba ang kaluluwa? Hindi ba yung buhay? Uta mo, ba't ka pupunta sa nicho o sa libingan? Kung kaluluwa talaga gusto mo, dito ngayon, ilan ba tayong kaluluwa rito? Puro kaluluwa yan May payat, may mataba, may sobrang taba, may maitim, may maputi. Di ba? Kaluluwa, ang tao ang kaluluwa Pagkatapos ngayon, pupunta ka sa nicho, doon mo, mali. Mga kapatid, huwag na kayo pupunta ron Brother Hili, pwede ho ba akong magpaalam? Opo, ano po yun? Dadalawin ko po kasi yung nicho ng asawa ko Baka humatisod yung mga kapatid. Bahala ka pero pananagutan mo sa Diyos, alam mo palang matitisod yung kapatid, pupunta ka pa. Ano naman ang gagawin mo sa nicho? Kaya, mga kapatid, sa darating na todos los, bahala na kayo kung anong kasunod. Huwag kayong padala sa ritual, paniniwala. Kaanib ka na, huwag ka nang pumunta ron. Ipagpasa Diyos mo ang iyong mahal na tatay, mahal na nanay. Pagpasa Diyos mo na lang. Yung asawa mo, wala nang malay doon. Yung gagawin mo sa kanya, hindi naman ibibilang ng Diyos na kabanalan sa'yo. O anong gagawin mo pa? Bayaan mo na lang. Yan. Ano ang pananalig natin? 12 Gs ng Hope. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa Diyos na yun Nasa Kanya na yun. Huwag ka na mag-alala. Nasa mabuting kamay na ang mahal mong asawa kung siya'y naging dapat sa Diyos. Kung nasa kamay na ng Diyos yon, sino na ngayon ang masusunod? Ako ay pumapatay. Ako ang bumubuhay. Yan. Yun na lang ang intayin mo. Yung patay, bubuhay ng Diyos yon pagdating ng araw. At ang katunayang ang Diyos ang may
kapangyarihan dyan. Siya rin ang bubuhay ng patay. Sabi dun sa Samuel, ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa libingan, siya ang nagsasampa. So, hindi na tayo dapat maligalig pa dyan sa mga kung ano-anong ritual ng Katoliko. May Halloween party pa. Bradley, pwede ho ba akong sumali sa Halloween party? Magsusuot ka ng kalabasang bulok? Naman kapatid, bigyan mo naman ng karangalan ng aral ni Kristo. Yung mga ritual ng mga walang batayang relihiyon, huwag ka lang makiisa ron. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisampalataya. Bigyan mo ng karangalan ng tinanggap mong pananampalataya. Yung tinalikuran mo na yon. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan ng buhay alipin nitong sanlibutan. Puso'y itig mo sa kait. Wag na tayong lumingon doon. Nung lumingon ang asawa ni Lot, naging haliging asin. Huwag ka nang lumingon. Sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay sa likuran, tinutungo ko ang bagay sa hinaharap. Nagtutumulin ako sa hanggana ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kalimutan mo na yung kapag kakatoliko mo, kapatid. Huwag ka na pumunta sa nicho, huwag ka na bumili ng kandila, huwag ka na rin bumili ng bulaklak, huwag ka na rin makipag-Halloween party, at huwag kang makakasama dun sa nangangaluluwa. Lalo na yung mga bagong kaanib. Hindi po namin kayo dinidiktahan. Nasa sa inyo pa rin. Gumawa kayo na may buong pananampalataya. Ang ating aral na ipinatutupad habang buhay. Mahalin mo asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo sa Diyos, mahalin mo. Lahat ng pagmamahal na magagawa, ipakita mo na sa tatay mo at nanay mo.